Morning, pwede na po kayo maupo. What if you lost your all? Paano kung mawala ang lahat sa iyo? Diba? Alam naman natin ang istorya ni Job, lahat ay nawala sa kanya. May mga pangyayari sa buhay natin na di natin inaasahan. The question is, paano kung merong nangyari? What will you do? For example, nasunog yung bahay mo, tapos hindi ka naman nagbabangko, nandun lahat ng ipon mo, nawala ang lahat, ano ang gagawin mo? Sa kasaysayan ng Pilipinas, nakalimutan ko kung saan sa Mindanao yun, yung bang nilusob yung lugar nila, sinunog, sinira lahat, tapos pagbalik nila, wala na silang babalikan. Sila pa naman yung mga klase ng tao na hindi nagbabangko talaga, naiwan doon yung kanilang lahat ng ari-arian, at pagbalik nila, wala na. What if nangyari sa inyo ang bagay na yun? Or yung nangyari sa bagyong Yolanda, alam naman natin anong lugar ba yun? Na lahat na wash out, di ba? Di ba, sa Tacloban, okay lang yung nawalan ka, may kapitbahay kang lalapitan, pero ang problema, pati yung kapitbahay mo, nawala rin lahat at nakaranas sila ng mass grave. What if naranasan mo yung bagay na yaon? Or wag namang mangyari, biglang tuyo in China, bigla na lang tayong bombahin dito. Diba? Sabi ko no, merong bomba, ang mga iba high-tech na ngayon, pag binomba ang Maynila, buong Luzon, mawawash out na yan, walang mabubuhay. May mas malakas pang bomba doon. What if maranasan natin yung bagay na iyan? What if you lost your all? What will you do? So, sa Biblia, yung kung pinag-aaralan natin ay naranasan niya yung bagay na yan. Pwedeng sabihin kung mas sobra pa yung naranasan niya o matindi yung naranasan niya. Pero makikita po natin sa kanya yung reaksyon ng isang tunay na mananampalataya. Job lost his all, but still number one, he worshiped God. Nawala ang lahat sa kanya. Yung lahat ng kanyang mga hayupan noon, ang kayamanan, pag marami kang hayop, bayamang ka. Nawala ang lahat ng yan, nawala yung 10 niyang anak, pero ang nagiging reaction niya sa verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. Siya ay nagpatira pa at sa lupa at sumamba. Sa lahat ng nangyari sa kanya, ang naisip niya pa rin po ay sumamba. Ang sabi ng magkagayoy, bumangon si Job, hinapak ang kanyang balabal. Pag hindi natin alam ang kwento, pag hindi natin alam ang kasunod, ang iisipin natin sa bigat ng kanyang naramdaman, maaaring kumbaga so na naghari-kiri na siguro siya o nagwala na sila siguro siya o naghermentado na siguro siya or pwedeng parang nasiraan na siguro siya ng bait sa tintin ng kanyang naranasan. Pero alam naman natin, pagkatapos ng mga bagay na yon, ang kalugtong noon nagpatira pa sa lupa at sumamba. Amen po ba? Hindi yun pangkaraniwan sapagkat napakabigat ng kanyang pinagdaanan. Balikan natin sa verse 3 ng chapter 1. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa, 3,000 kabelyo, at 500 magkatuwang na baka, 500 asnong babae, at totoong malaking sambayan. Ibig sabihin, napakarami nang nawala sa kanya. Ang maanupat, ang lalaking ito ay siyang pinakadakila. Imagine mo, sabi ko nga, yung mahirap ka, tapos yumaman ka, okay yun. Pero yung mayaman ka, biglang nawala ang lahat. Ang hirap tanggapin ang bagay na yon. So sabi gano'n, in other words, sabi gano'n, naubos lahat yon. Then all of a sudden, lahat po ng kanyang arerian ay biglang naparam, biglang nawala, biglang naubos, biglang nalipol sa loob lamang ng isang araw. Pero kaya nga sabi ko, dapat nagrumentado na siya, dapat nagwala na siya, dapat halos masiraan na siya ng bait, pero nakita natin ang naging reaksyon niya, sinamba niya pa rin ang Diyos.
Ang matindi, yung 3 babaeng anak at 7 anak na babae na wala rin. Pero siguro kung suwain siya o matigas ang ulo niya, okay lang. Kasi konsekwensyon ng kasalanan niya. May ginagawa siyang kulakuhan, mananampalataya siya, ayaw niyang magpakatino, tapos may nangyari, parang normal. Pero sa verse 1, ang sabi, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At anong description sa kanya? Siya ay lalaking sakdal. Siya ay lalaking matuwid. Siya ay lalaking natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So, ibig sabihin, walang dahilan para danasin niya yung bagay na yan. He don't deserve all those things na naranasan niya. Pero sabi nga sa isang awitin, God never moves without purpose or plan when trying His servant and molding a man. Walang gagawin ang Diyos na walang dahilan. Pwedeng hindi mo naiintindihan, but believe me, merong sapat at laging magandang dahilan. Kaya nga sa chorus noon, "Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes." Magalak ka kahit anong nangyayari kasi hindi magkakamali ang Diyos if ever napayagan niya mangyari yung bagay na yan. Kaya sa kabila ng lahat ng iyon, anong ginawa ni Job? Nagpatira pa sa lupa at sumamba. Kasi klaro sa kanya, matatag sa kanya, na kahit hindi niya maintindihan, kahit napakasakit, kahit napakahirap, hindi magkakamali ang Diyos. Amen po ba? Listen to me, kung dahilan lang para di ka makasamba ang gusto mo, expert ang diablo dyan. Imagine mo siya, yun yung dinanas niya, pero ang naisip niya pa rin sumamba. Pero balik tayo, tingnan niyo po ang bawat bakanting upuan na yan. Diba? Kung hahanap ka ng dahilan para maging valid reason para hindi ka makasamba, expert ang diablo yan, bibigyan tayo ng dahilan. Masakit ang ulo, masama ang pakiramdam, nanlalata, wala sa mood, mabigat ang problema, busy, mainit. Diba? Kung yan ang dahilan para hindi ka masamba, imamagnify ng Diyos yan. Para lang maging excuse ka na hindi ka makasamba. But the question is, kasi bigat ba yan nang nawala ang lahat sa buhay mo? But in the case of Job, in spite of all those things, walang makakahadlang sa kanya sa pagsamba. Amen po ba? Yes, if you want excuses, you name it and the devil will provide excuses. Are you following? Say amen. Amen. Diba? Na-share ko na sa inyo minsan, ako nung nagtatrabaho ako, sinadya ng diablo na bawal mag-day off ng linggo. Ano ang trabaho ko? Merchandises. Sa supermarket at saka sa mga mall, walang day off na linggo dyan. Kasi malakas siya. Sa poultry, hindi naman pwedeng hindi mangingitlog o hindi kakain ng manok. Kaya wala ring day off na linggo dyan. Pwede routine. Kaya absent ka pa rin. Kung tatanungin niyo si pastor, "Pastor, nung ikaw ba yung people, nung ikaw ba ay membro, hindi ka ba naka-absent ng linggo?" Naka-absent naman. Hindi naman ako superman at hindi ako super galing. Pero nais kong i-share sa inyo, sa oras lang ako'y nasa trabaho, tapos tinitingnan ako ni Lord, kita ni Lord na hindi ako nag-i-enjoy. Kita ni Lord na nananalangin ako, "Lord, sana maging day of ko ang linggo." And believe me, if there's a will, God has a way. Would you believe casual pa lang ako? Ang katangi-tanging casual na day off ay linggo. Anong ginawa ng Diyos? Sa amin sa Magnolia, pinag-aagawan ang pasok na linggo kasi malaki ang sweldo. May dagdag. So, ibig sabihin, pag umabsent ako, maraming sasalo. Normal ba yun? Hindi. Kilos ng Diyos na gumawa siya ng mga taong gusto ng malaking sweldo para makapanambahan si Pastor Boy. And all the people say, Amen, Amen. Humingi ng tawad sa hindi pagsamba.
Nagsusuri ako, Lord, tao lang ako, hindi ko kontrolado yung mga manager ko, yung mga boss ko. Pero sorry po, sana tulungan niyo po ako. Kaya nga, pag nakita ni Lord, kahit imposible na linggo ang maging day off mo, magiging linggo ang day off mo. Kasi naman, nakakahiya naman kay Job. Siya nawala ang lahat, pero hindi nahadlangan sa pagsamba. Ako naman, doble lang ang sweldo o mas malaki lang ang sweldo pag linggo, mahahadlangan ako ng pagsamba. Come to think of this, kung makita ba ng Diyos na sincere ka na makasamba, gusto mo talagang makasamba, magagawan ba ng Diyos ng paraan o himala? Palagay nyo, kaya? Amen. Kaya ng Diyos. So, it's a matter ng pag tinignan lang yung puso mo, gusto mo talagang huwag umabsent sa pagsamba. Sabi nga, if there's a will, God has a way. Maraming ang bansa, bawal ang pananambahan eh. Kaya nga nauso yung underground church. Pag sinabing underground church, kung yung kwarto mo, lalagyan nila ng tray ng itlog para pag kumanta sila, hindi maririnig. Tapos ang punta, isa-isa lang para hindi halata. Kaya ibig sabihin, kung alas 10 ang service, meron pupunta ng alas 6, alas 6:15, alas 6:30, bago maipon dun sa ano yun. So, imposible, bawal, pwedeng mawala ng trabaho, pwedeng makulong, pero pag gusto, may paraan. At siyempre, pag ayaw, may dahilan. At expect po ang diablo yan. Pag nakita niya sa puso mo na ito yung pwede maging dahilan para hindi siya makasamba, kayang gawin ng diablo yan. Pero pag gusto mo, kayang gawin ng Diyos yan. And all the people say, Amen. Listen to me. Kapag pinuri mo, magandang point to. Kapag pinili mo purihin ng Diyos, pag pinili mong sambahin ng Diyos, kahit anong sitwasyon, sabing ganon, may mabigat tayong pinagdadaanan na i-invite natin ang presensya ng Diyos. Amen? Yung bang may hadlang, yung bang mahirap, yung bang masama ang pakiramdam mo, pero sasamba ka pa rin, na i-invite mo yung presensya ng Diyos. And listen to this, and when God's presence is present, miracles happen. Pagka ang presensya ng Diyos ay nandiyan, mararanasan mo ang himala ng Diyos. Gusto mo ba ng himala ng Diyos sa finances mo? Gusto mo ba ng himala ng Diyos sa health mo? Gusto mo ba ng himala ng Diyos sa sitwasyon mo? Then invite the presence of God na kahit mayad lang sasamba ka. Because when the presence of God is present, miracle happen. Amen po ba? Worship God kahit ano pang hadlang o sitwasyon ng pinagdadaanan mo. Sambahin mo ang Diyos sa gitna ng karamdaman kahit hindi ka pa gumagaling. Nakarinig na ba kayo ng patotoo na masama ang pakiramdam pero nagpunta sa church pagkatapos ng samba, okay na yung pakiramdam niya? Dati pangkaraniwang testimony yun. Di ba? Sambahin mo ang Diyos sa kabila ng kahirapan kahit wala pang kaginhawaan. Ano following? Because when the presence of God is present, miracle is also present. Good point po ba? Amen po ba? Sambahin mo ang Diyos sa kabila ng kalungkutan kahit di mo mainawaan. Piliin mong sambahin ang Diyos sa lahat ng sandali. Ito pa ang pinakamaganda. Pwedeng hindi mo mapili ang sitwasyon, subalit maaari mong mapili ang reaksyon. Hindi choice ni Job na maubos lahat ng kanyang ari-arian. Pero choice ni Job na sa kabila ng nawala ang lahat, sambahin niya pa rin ang Diyos. Amen po ba? Pinili niya yun. Pwede kang mag-focus sa problema. Mamamagnify mo ang laki ng problema ko. O pwede mong piliin mag-focus sa possibilities. At mamamagnify mo what God can do. Are you following? Ito yung problema ko na po, dyan yung Bombay. Anak ko, bayaran na, anak ko, ganun. Eh, pag problema mo, malulutas pa? Hindi.
Pero magbasa ka ng Bible, pangawakan mo yung mga pangako niya, alalahanin mo yung mga preaching ni Pastor. Are you following? Pwede mo piliin mag-focus sa problema at lalaki ang problema. O pwede kang mag-focus sa possibilities at maranasan mo yung kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? Believe me, God can handle your enemies. God can handle your sickness. God can handle your problems. And God can handle everything. Because when the presence of God is present, miracle is also present. Sabi ko nga noon, dati naging motto ko yun. At saka, lagi kong sinasabi yun. Pag nakakaranas ng himala, ang mga taong walang kwento, walang kwenta, ano ibig ko sabihin? Yung hindi mo nararanasan yung himala ng Diyos. Christian ka, hindi ka nakakaranas ng himala ng Diyos. Pero ang nakakaranas ng himala ng Diyos, mayroong hadlang. Maraming dahilan para manlumo ka, pero pipiliin mong sambahin ang Panginoon. Amen po ba? That is the best thing we can do. Choose to worship God. Job did, and Job experienced the miracle of God. Amen po ba? Amen. Sa kabila nung nangyari, pinili niya sumamba. Ano nangyari? Hindi lang doble, higit pa. Nabalik yung nawala sa kanya. Tapos yung imposible nang mabalik dahil nawala na. Tinangay na ng ipo-ipo ang kanyang mga mahal sa buhay. Probably namatay o hindi man namatay whatsoever. Hindi niya na inaasahang babalik ang kanyang mga anak. Pero sa katotohanan, hindi na babalik ang kanyang mga anak. Pinili niya sambahin ng Panginoon. At sabi ni Lord, iba to. Ang tindi ng pananampalataya nito. So dapat lang dito, pinangiti ako, pinasaya ako dito ang anak ko na tong si Job. Pangingitiin ko rin, pasasayahin ko rin siya. Ibinalik ang imposible ng mabalik, binuhay ang imposible ng mabuhay ang kanyang mga anak. And all the people say, Amen and Amen. But more than that, more than nabalik yung kanyang mga ari-arian, napatunayan niya that through thick or thin, he will worship your God. Ibig sabihin, sasambahin niya ang Panginoon. Hindi lang pag madaling sambahin, hindi lang pag walang hadlang, hindi lang pag walang tukso, hindi lang pag walang ginagawa ang dyablo. Napatunayan niya, sa panahong mahirap sumamba, pinili niyang sambahin ang Panginoon. Amen po ba? Alam niyo ba, somehow napapangiti niyo yung Diyos kasi kahit mainit nandyan kayo. Amen po ba? At baka pwede mo rin namang isipin, at least wala tayo dyan. Hindi ikaw yung construction worker ngayon na naghuhukay ng... Kasi dalawa lang naman eh. Pwede hindi mo mabago ang sitwasyon, pero pwede kang nagre-reklamo o pwede kang nagpupuri sa Diyos. Pwede ka sabihin ba, init naman ng sambahan namin? Or pwede mong sabihin, Lord, at least hindi ako yung naghuhukay sa kasalukuyan sa gitna ng kansadang nakabilad. Uhaw na, nakatingin yung foreman, gustong uminom, hindi makainom. Are you following? Say amen. Isn't it wonderful? Tunay, hindi peke ang kanyang pagsamba. And all the people say, amen. Again, Job lost his all, but he worshiped God. And number 2, he remembered God. Sabi doon sa verse 21, and said, naked am I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Hubad akong lumabas sa bahay, bata ng akin na, hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kahit gaano pa kabigat ang pinagdaanan ni Job, may mga bagay na hindi naaalis sa kanyang isipan. Ano yun? Hubad siyang isinilang sa mundo. Wala naman talaga siya kahit ano Hubad siyang babalik sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay at karapatan din ng Diyos na bawiin anumang meron siya. Maging yung ating buhay. Do you believe that? Say amen. Ibig sabihin, hindi niya kailanman makakalimutan anuman ang nangyari, ang katotohanan, mabuti ang Diyos at hindi papayagan ang anumang mangyayari ng walang sapat na dahilan. Diba?
Kaya nga sabi niya, God is too wise to be mistaken. Hindi siya magkakamali dahil matalino siya. God is so good to be unkind. Hindi siya gagawa ng masama dahil mabuti ang Diyos. Pag pinayagan niya yan, para sa ikabubuti ko. Pag pinayagan niya, para sa ikabubuti ng mga tao sa paligid. That all things work together for good. Lahat yan magkakalakip-lakip para sa ating kabubuti. Hindi alam ni Hope nung nangyayari sa kanya yan, isang araw dito sa Katmon, mayroong mga mananampalataya pag-uusapan yung nangyari sa kanya. Hindi niya alam nung pinayagan yun ng Diyos, ang purpose noon, hindi lang dito, kundi magiging encouragement na magpapatunay na ang sumasamba, hindi lang pag walang problema. Ang sumasamba, ay, may problema. Na ang sumasamba, hindi pag may nangyari, nakalimutan mo na yung ginawa ng Diyos. Ang tunay na mananamba, kahit may nangyayari, malinaw sa iyo, ang ating Diyos ay mabuti. Amen po ba? Madalas nating nalilimutan kung ano ang Diyos at ano tayo. Diyos siya, tao lang tayo. Madalas nating nakakalimutan kung ano ang kaya ng Diyos. Granted na wala ang lahat. So what? Isang ganun lang ng Diyos, pwedeng mabalikan natin. Kaya lang, titingnan niya, ano yung reaction mo? Granted, nagkaroon ka ng cancer. Pag gusto ng Diyos, isang ganun lang ng Diyos, tanggal ang cancer mo. Meron ba nangyaring ganun? Totoo naman, di ba? Granted, naghirap ka. Isang ganun lang ng Diyos. Di ba? Si Pastor Boy na nakaranas ng may utang. Naranasan na may utang. Pero, naranasan ko rin sa isang ganun ng Diyos. Bayad lahat ng utang. Walang utang kahit 5. So, ibig sabihin, dapat wag nating kalilimutan pag may nangyari, God is still in control. Nakaupo pa rin siya sa trono. Yung gusto niya pa rin ang mangyayari. At yung mangyayari, depende minsan kung paano kang mag-react doon sa mga pagsubok na nararanasan mo. Baka, ang laki na ng problema mo. Tapos, gumagamit na ang Diyos ng tao para kausapin ka. Binabaliwala mo yung pangungusap ng Diyos. Pero hingi ka ng hingi ng tulong sa Diyos, ayaw mo magsimba. Hingi ka ng hingi ng tulong sa Diyos, ayaw mo mag-pray. Hingi ka ng hingi ng tulong sa Diyos, ayaw mo mag-Bible study. Kung gaano kalaki ang utak ng Diyos, nalilimutan natin kumpara sa utak natin. Kaya hindi lahat kailangan mong maintindihan. Kasi hindi ka Diyos. Minsan nalilimutan natin kung anong ginawa niya para maligtas tayo. Kaya nga sa Romans 8:32, kung naibigay niya yung kanyang buktong na anak, ba't hindi naman niya ibibigay yung pangangailangan mo? Baka lang. May tinuturo sa'yo, baka lang. May sinasabi sa'yo, ayaw mong matuto, ayaw mong makinig. Kung ano ang mga tulong na ginawa niya sa nakaraan, nakakalimutan natin minsan yan. But Job, remember, lagi niya nangalala, hindi lang siya sumasamba, hindi niya pa nakakalimutan kung gaano kapangyarihan ng Diyos, kung gaano na yung ginawa ng Diyos, kung gaano siya kamahal ng Diyos. So kung pinayagan sa akin yan, okay lang yun. Kung ba pinalo si Jacob? O kung ba pinalo siya, hindi siya mahal ng nanay niya. Dapat ang isang anak, hindi na makakalimutan na kaya siya pinalo, hindi dahil hindi na siya mahal. Kundi yun ay isang kapahayagan ng pagmamahal. So pag ginawa kahit masakit, ang gumawa niya na may sakit, ay mahal ka, para sa ikabubuti mo yan. Si Job ay hindi malilimutin na kagaya ni Pastor Boy. Diba? Si Pastor Boy, doon sa nakakilala sa akin, napakalilimutin. Hindi niya nililimutan na sinilang siyang wala, hindi niya nalimutan na lahat ng meron siya ay galing sa Diyos, hindi niya nalimutan na karapatan ng Diyos na kunin kung anong gusto niyang kunin, hindi niya nalimutan lahat ng sitwasyon, ang Diyos ang dapat pangitiin at luwalhatiin. Granted na wala, sisisihin mo Diyos, para ka nagtampo sa bigas. Siya lang yung tutulong sa iyo pagkatapos magtatampo ka pa sa Diyos. O kaya mag-backslide ka, hindi ka na magsisimba. O go ahead, sabi ng Diablo, come unto me, lapit ka sa akin, lumayo ka sa pwede mong makatulong sa iyo. Lapit ka, sisirain ko yung buhay mo. Ikaw naman, lapit ka. Galit ka, nagtatampo ka. Siyempre, yun naman yung teritoryo ng Diablo. Pag may galit, may hindi pagpapatawad, o kaya may tampo, meron kung ano-ano. O di sige, paglalaroan ka ng Diablo.
Lalong hindi nalimutan na napakalaki ng utang na loob niya sa Diyos. Sino dito walang utang na loob sa Diyos? Kung hindi ka pa niya naililigtas, hindi pa niya tinugon yung panalangin mo, hindi ka pa niya dadalhin sa langit, hindi ka pa natulungan ng Diyos, wala po. Meron lang malilimutin. Malilimutin sa kabutihan ng Diyos. At ang grateful sa Diyos, kayang sabihin ng buong puso, hubad akong lumabas sa bahay bata ng akin na, hubad na babalik ako doon sa Panginoon. Ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis at yung ano yung nasa dulo, purihin ang pangalan ng Panginoon. Biruin mo na wala nang lahat sasabihin niya, praise the Lord. Paano mo masasabi yung, kasi alam mo, hindi mo nakamali ang Diyos. Kasi alam mo, mulat sa pool, mabuti ang Diyos. Tayo masama, pero ang Diyos hindi kailanman masama. Magpupuri sa gitna ng pagsubok dahil hindi niya nalilimutan kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano kalaki ang utang na loob niya sa Diyos. Huwag din natin kalilimutan at the end of the day, Diyos pa rin ang ating tanging pag-asa. So kung may problema ka na, sino ba makakatulong sa iyo? Yung kapitbahay mo? Fine, minsan. Yung Bombay? Fine, minsan. Pero ang dulo pa rin, walang tulong na pinaka-the best, kundi ang tulong na nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon, paborito natin isang awitin sa Bible School, ikaw lang ang pag-asa.